Hi, hello guys. So, mas malaking budget ba ang hanap nyo para tustusan yung mas malaking pangangailangan nyo? Katulad ng tuition fee ng mga anak nyo, or i-upgrade yung business na meron kayo, or i-repair yung mga sira sa bahay nyo. So, for today's video guys, pag-uusapan po natin yung pa-loan ni Maya. Ito ay isang cash loan. Up to 250,000 pesos po yung pwede nyo ma-loan dito. Minimum po of 15,000 pesos. So silipin po natin guys itong pa-loan ni Maya. So syempre yung mga usual na tanong natin rito is ano ba yung qualification para sa pag-a-apply ng loan nito si Maya. Magkano ba yung pwedeng amount na ma-approve sa atin? Ano po ba yung mga requirements? And magkano po ba yung percentage na ipinapataw nila? So titingnan po natin yan guys. Itong pa-loan ni Maya is different from yung pa-credit limit niya or yung pa-credit line niya, yung 30-day credit line. Kasi yun is parang buy now pay later. So dito, this is a cash loan po, isa sa mga product na ino-offer ni Maya Bank. And then isa pa sa mga tanong na papasok sa isip natin is paano po yung repayment? So ilang buwan ba or long term ba ang pagbabayad nito, or ilang buwan pwede natin bayaran? So yun po yung mga papasok sa isip natin. Yung loan amount tsaka yung approval guys, so once again magbe-base ito sa evaluation niya. So yung tinatawag na trust rating. Kung usual po kayo na gumagamit nitong si Maya Bank or Maya Bank Services, malaki po yung chance nyo po na ma-approve din po kayo dito sa pa-loan nyo. Ang kagandahan kasi rito is this is a long term loan. So para sa mas mataas na approval chances, dapat usual nyo pong ginagamit tong si Maya, like buying your load, tapos opening like savings account, tapos paying your bills. Isa po yun sa mga paraan para po mas mataas po yung chances natin na ma-approve dito sa pa-loan nyo. Ang kagandahan kasi rito sa loan na to is mas malaki yung amount na ibinibigay niya at saka mas mahaba yung term payment. So up to 12 months. Pero ilalabas rin po niya yung 36 months. So far on the way pa lang po siya. Para mas malinaw guys, kasi ito yung useful na talagang tinitingnan natin sa pag-a-apply ng loan eh. Yung paano po kino-compute yung interest, magkano po. May pinapakita siya rito up to 0.77% per month, pero nakakalito yun eh. So tiningnan po natin yung basic na calculation, like mag-start tayo dun sa sa sample na minimum amount loan na binibigay niya, yung 15,000 pesos po. So dun sa 15,000 pesos, kung babayaran niyo po siya ng 6 months, 6 months po yung pinaka short term, yung pinaka minimum, wala po siyang 1 month. So dun sa 6 months, ipapakita ko na lang po sa inyo, pero dun sa 6 months sa calculation niya, pumapalo siya ng almost 5% po interest rate ni Maya loan. Kung babayaran nyo naman po siya ng 9 months, kasi nagdidepende po yung interest dun sa length of yung repayment nyo po. So kung babayaran nyo po siya ng 9 months, so mas maliit po yung amount na babayaran nyo, pero mas malaki po yung interest. So kung babayaran nyo po siya ng 9 months, papalo yung interest rate ng 7%. So okay na rin po yun, kasi 9 months, so mahaba-haba na rin po yun para magkaroon kayo ng time na makapag-ipon ng pambayad nyo. And then kung babayaran nyo naman po siya ng option na 12 months, papalo po yung interest rate niya ng 9%. So yun po yung basic calculation. Actual mo makikita yung amount, kung magkano yung amount na ipinatong niya per month, or magkano yung pinatong niya for the entire 6 months, 9 months, or 12 months. So panoorin nyo lang po guys, so, papakita ko sa sample, kasi mas maganda nakikita nyo yung figure para mas malinaw. Pa-qualified dito kay Maya personal loan, dapat you are 21 to 65 years of age, nakatira po kayo sa Philippines.
and dapat yung Maya account nyo is upgraded, and dapat usual nyong ginagamit si Maya. And you can borrow from 15,000 up to 250,000 pesos. And mayroon siyang interest rate na up to 0.77% per month. Yung minimum length of time ng repayment is 6 months po. Example lang, hiram po tayo ng 15,000 pesos. Ang monthly po niyan is 2,623.92 per month for 6 months. Multiply po natin yung 2,623.92 times 6 months. So, ang total po niyan 15,743.52 pesos. Pagkatapos po yung total amount niya, i-minus nyo po sa na-loan na amount nyo na 15,000 pesos. So, may interest rate siya na 743.52 pesos. Doon po sa loob ng 6 months. Yung 743.52 pesos is 4.95% po yan sa loob ng 6 months. So kapag hinati po niya yan sa 6 months, so papatak po yan na 0.82% yung per month po niya percentage. So kapag ginawa niya naman pong 9 months to pay pong 15,000 pesos, so ang monthly niya po dyan is 1,785.50. So, i-multiply lang po natin yan sa 9 months. So, yung total po niyan, i-minus nyo po sa amount ng loan nyo. So, 15,000 pesos. So, 1,069.50 is 7.13% po yan ng 9 months. So, kapag dinivide nyo po yan sa 9 months, 0.79% po siya ang per month nyo po. Kung gagawin naman natin 12 months to pay, ang monthly po niyan is 1,366.65. So, i-multiply nyo lang po yan sa 12 months. So, minus yung total amount ng niloan nyo na 15,000. So, may interest siyang 1,399.8. Bali, 9.33% po yan sa loob ng isang taon. So, yung 9.32% is divide mo po yan sa 12. So, papalo po yan ng 0.77% sa loob ng 1 month. Sa pag-apply ng loan, punta lang po kayo sa main dashboard ni Maya. Makikita niyo po dyan sa upper right corner yung loan. Then, pindutin niyo lang po yung apply now. Tapos, pindutin niyo lang po ulit yung apply now. Tapos, dyan sa data privacy, pindutin niyo lang po yung continue. Ayan po, lumabas na po yung result. So, unfortunately, currently, I'm not eligible for the Maya personal loan. So, dapat ginagamit ko si Maya frequently para maataas yung chances ko na ma-approve dito sa loan na ito. So, yun nga guys, sadly, hindi pa ako na-approve kasi hindi pa ako ganun katagal na gumagamit ng Maya apps. And thanks so much nga pala guys for watching this video. Sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dyan po sa baba. I-click nyo lang rin po yung bell notification para ma-update po kayo whenever meron tayong mga video na ilalabas. Thanks so much and hope to see you on the next video.